Tanga ka ba? Alam mo ba magkano tong gown ko? Habang hinahatak niya ang tray at pinapakita ang mantsa sa lahat, parang trophy ng kahihiyan. Nanginginig si Monique. Nakayuko at parang gustong lamunin ng floor sa sobrang hiya. Waitress lang naman yan, dugtong ni Veronica. Sabay tawa na akala mo siyang reyna ng buong event. Pero hindi pa siya tapos. Sa sobrang galit, itinulak niya si Monique. At sa pagbagsak nito, napahawak siya sa tiyan. Dinugo siya. Nagtilian ang crowd. At sa gitna ng kaguluhan, tumigil si Rafael. Nanlaki ang mata niya. Monique? Ex-wife niya yon. Nagliliwanag ang buong Monteverde Grand Hotel na parang may sariling araw sa loob ng crystal chandeliers nito. Sa lobby pa lang, may red carpet na humahalik sa mga stilettos at mamahaling leather shoes ng mga bisita. Ang paligid ay puno ng halakhak, champagne at mga pangalan ng taong hindi basta-bastang nababanggit. Mga pamilyang may kapangyarihan, mga negosyanteng kayang bilhin ang katahimikan, at mga politiko na sanay ngumiti kahit walang saysay. Sa labas, nag-flash ang mga kamera na para bang may paparating na hari at reyna. At dumating nga, isang matangkad na lalaki na may aura ng yelo at bakal ang bumaba mula sa black luxury car. Si Rafael Monteverde, ang bilyonaryong kilala sa business world bilang The Silent King. Hindi siya madaldal, hindi siya palatawa, at lalong hindi siya nagpapakitang emosyon. Pero kapag tumingin siya, tila may napuputol na hangin sa paligid. Kasunod niya ang isang babae na tila isinilang para sa spotlight, si Veronica Alvarado. Matangkad, maputi, elegante. Ang mukha niya ay parang gawa sa perfection. Ang suot niyang gown ay kulay ginto. Kumikislap sa bawat galaw na tila may nakaborda ritong mga bituin. Designer gown iyon. Hindi lang basta mamahalin, kundi legendary. Yung tipong isang beses lang isuot at pwede nang maibalita. Hinawakan ni Rafael ang kamay niya. Gentleman. Pero kung titignan, parang hindi talaga niya hawak. Parang obligasyon lang. Rafael Monteverde and Veronica Alvarado. Sigaw ng isang event host sa pintuan habang pinapakilala sila sa crowd. Biglang nagbulungan ng mga tao, mga babae, lalaki, pati mga matatandang negosyante. Power couple of the year. Grabe, bagay na bagay sila. Si Veronica, she's a perfect partner. Finally moved on after what happened to his ex-wife. May ilang nagsabi ng huli ng mahina, pero sapat para makarating sa hangin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Rafael. Ngumiti siya ng kaunti. Yung ngiting magalang pero walang init. Formal, malinis. Parang perma sa kontrata. Sumandal si Veronica sa kanya. Halatang pinaparamdam sa lahat na siya ang reyna ngayong gabi. She looked around like she owned the world. Oo, tingnan mo sila. Bulong ni Veronica habang naglalakad sila sa hall. Lahat sila nakatingin sa atin. As they should. Hindi sumagot si Rafael. Tumingin lang siya sa malayo. Sa dulo ng ballroom kung saan nakatayo ang malaking stage na may logo ng Monteverde Group. Sa mata ng lahat, ito ang pinaka-glamorous na gabi. Pero sa mata ni Rafael, isa lang itong palabas. At siya, ang pinakamahabang pagod na aktor. Love? Pilit na lambing ni Veronica. Smile. Baka isipin nila hindi ka masaya. Lumapit ang isang reporter. Mr. Monteverde, can we get a quick statement about tonight's charity gala and your relationship with Miss Alvarado? Umangat ang baba ni Rafael. The Monteverde Foundation appreciates everyone's presence tonight. Malamig ang sagot. Pulido, rehearsed. We're here for the Children's Hospital. Any message about love? Tanong pa ng reporter. Halatang naghahanap ng headline. Bago pa makasagot si Rafael, si Veronica na ang sumingit.
ngiting pang cover girl. We're both very happy. Rafael is a very devoted man. Devoted. Parang may tumusok na kung anong matalim sa dibdib ni Rafael sa salitang iyon. Napakurap siya. Sandali. Mabilis. Halos hindi mapansin. Pero sa loob ng mata niya, may dumaan na anino. Isang larawan. Isang babaeng nakangiti ng simple. Walang alahas. Walang designer gown. Pero may init sa tingin. At agad ding nawala ang alaalang yon. Parang usok na pinatalsik ng hangin. Let's go. Mahinang sabi ni Rafael. Sa loob ng ballroom, mas tumindi ang music. Nag-toast ang mga tao. May mga speeches, may auction, may social climbing smiles. Pero habang kumikislap ang paligid, si Rafael hindi kumikislap. Nakatayo siya sa gitna ng liwanag. Pero tila may sariling dilim na nakabalot sa kanya. Isang emptiness na kahit ilang bilyong piso pa ang laman ng bank account niya, hindi mapupunan. At doon sa gilid ng stage kung saan nakapila ang mga staff at servers, may isang pinto sa likod ng ballroom ang bumukas. Walang nakapansin ng una, pero ang hangin na pumasok may dalang kakaiba. Parang may paparating na bagyo sa loob ng isang perpektong gabi. At hindi pa alam ni Rafael, ang gabing ito ang magwawasak sa lahat ng ipinilit niyang buuin. Sa likod ng ballroom ng Monteverde Grand Hotel, ibang mundo ang umiikot. Habang ang mga bisita sa labas ay kumikislap sa mamahaling alahas, dito sa kitchen hallways, pawis, pagod at mabilis ang utos ang bumabalot sa lahat. May mga waiter na tumatakbo, may mga chef na sumisigaw ng order, at may mga tray na halos magpatong-patong sa dami ng ihahain. Sa isang gilid, may babaeng nakatayo habang mahigpit ang hawak sa tray. Si Monique. Simple lamang ang ayos niya. Uniform na malinis pero halatang luma na. Naka-ponytail ang buhok. Walang makeup, walang arte. Pero kahit ganon, may lungkot sa mata niya na hindi kayang takpan ng ilaw ng hotel. Huminga siya ng malalim. Parang pinipilit kumalma. At doon napansin, malaki ang tiyan niya. Buntis siya. Hindi na siya dapat nagtatrabaho sa ganitong kabigat na event. Pero nandito pa rin siya. Monique! Sigaw ng supervisor niyang si Madam Lorna. Papalapit na parang bagyo. Ano ba naman? Huwag kang mabagal-bagal. Opo, ma'am. Mahina niyang sagot. Tiningnan ni Madam Lorna ang tiyan niya. Tumaas ang kilay. Alam mong bawal ang mga ganyan. Pero wala akong pakialam. Kailangan mo to, diba? Nanlumo si Monique, pero tumango. Opo. Lumapit pa ang supervisor. Mas mababa ang boses pero mas matalim. Makinig ka. Bawal kang magkamali, Monique. Kapag napahiya tayo sa mga bisita, tanggal ka. Gets? Gets po. Sa sandaling iyon, hinaplos ni Monique ang tiyan niya nang hindi sinasadya. Parang pinapalakas ang loob niya. Konti na lang. Bulong niya sa sarili. Halos hindi marinig. Para sa'yo. Isang waiter pang dumaan at nahagip siya ng tingin. Ano, kaya mo pa? Napangiti siya ng pilit. Kailangan. May tumawag ulit. Table 12, desserts now. Napapikit si Monique saglit. Tapos ay kinuha ang tray. At habang naglalakad siya papunta sa ballroom, hindi niya alam na susunod na minuto, isang pagkakamali lang, guguho ang buhay niya sa harap ng lahat. Sa loob ng ballroom parang pelikula ang lahat. May soft music, may mga baso ng wine na kumikislap sa ilaw, at may mga taong nagsisiksikan para lang makakuha ng picture kasama ang mga sikat na pangalan. Sa gitna ng event ay parang laging may camera na nakatutok kay Rafael at Veronica, na akala mo sila ang highlight ng gabi. Si Veronica nakangiting sosyal habang nakikipagbeso-beso sa mga socialites. Veronica, you look stunning! Oh my God, that gown is everything! At syempre, mas lalo siyang ngumiti. Mas lalo siyang naglakad ng dahan-dahan para mas makita ng lahat.
Sa kabilang side naman ng ballroom, papasok si Monique dalang tray. May dessert plates, may sauce cups at may mga basong halos dumikit na sa gilid sa bigat. Kitang-kita sa mukha niya na hirap siya, pero pilit pa rin. "Excuse po," mahina niyang sabi habang dumadaan sa pagitan ng mga bisita. Pero walang pumapansin. Para sa kanila, waiter lang siya. Isa lang siyang parte ng dekorasyon. Nagmadali si Monique. Kailangan niyang maihatid agad ang dessert sa table 12 bago pa siya mapagalitan ulit. Nagsisikip ang dibdib niya dahil sa kaba at sa bigat ng tiyan niya. Ramdam niyang naninigas ang likod niya sa sakit. "Konti na lang," bulong niya sa sarili. Tapos biglang, may isang bisitang umatras na hindi tumitingin. Hawak ang phone. Bumangga sa braso ni Monique. "Nako!" Nabigla si Monique. Umikot ang tray sa kamay niya. Sinubukan niyang kontrolin pero may isang heel na hindi niya napansin sa sahig. Parang may maliit na step o nakausling carpet edge. Nadala siya. Sa isang iglap, bumuhos ang chocolate sauce at dessert cream sa pinakamaling lugar posible. Sa gown na Veronica. Parang slow motion. Parang tumigil ang mundo. Napatigil si Veronica sa gitna ng pangiti niya. Tumama ang sauce sa bandang bewang ng gown niya. Dumaloy pababa na parang maduming pintura. Yung gold na kumikislap kanina, ngayon ay may malaking mantsa na hindi pwedeng baliwalain. Napasigaw ang socialite. "OMG!" May bumulong. Tahimik ang paligid. Kahit ang music, parang biglang humina sa pandinig ng lahat. Si Monique naman ay nakatayo, nanginginig. Hawak pa rin ang tray na ngayon ay halos wala ng laman. Namutla siya. Parang gusto niyang lumubog sa sahig. "Ate, sorry po," nanginginig niyang sabi. "Hindi ko po sinasadya." Dahan-dahan tumingin si Veronica sa kanya. Hindi ito yung normal na tingin. Ito yung tingin ng taong sanay masunod at sanay respeto. At ngayong may nangyaring hindi niya kontrolado, handa siyang manakit para lang maibalik ang power niya. "Sorry?" Ulit ni Veronica, pero parang laso ng boses niya. Kinuha niya ang palda ng gown at tinaas ng konti para makita ng lahat ang mantsa. Tapos ay sumigaw siya, malakas, para marinig ng buong ballroom. "Tanga ka ba? Alam mo ba kung magkano tong gown ko?" Napasinghap ang crowd. May mga nagtakip ng bibig. May mga tumingin sa ibang direksyon dahil second-hand embarrassment na. May iba namang naglabas ng phone. Ready na sa chismis. Si Monique naman napayuko. Nangingilid ang luha. Hindi siya makatingin kahit kanino. "Ate, please." Halos pabulong niyang pakiusap. "Babayaran ko po." At doon lalong nag-init ang mukha ni Veronica. Parang nabastusan siya sa mismong ideya. "Babayaran mo?" Tumawa siya ng mapanghamak. Waitress ka lang, diba? Ano, magkano bang sahod mo? Pang isang perasong bead lang nitong gown ko? May tumikim na staff sa gilid. Gustong sumingit, pero walang lakas ng loob. Dahil si Veronica ay Alvarado. Dahil ang mga taong tulad niya, hindi sinasagot. At sa di kalayuan, si Rafael ay nakatingin lang. Hindi siya sumasali. Hindi siya sinisita. Pero may kakaibang lamig sa mata niya habang nakatingin kay Monique. Parang may something sa posture nito na hindi niya ma-explain. Pero bago pa niya ma-process, nakita niyang lumapit si Veronica sa waitress. At sa paraan ng paglakad niya, hindi lang ito pang-aaway. Parang may balak siyang mas masama. Hindi na kumikibo si Monique. Nakatayo lang siya sa gitna ng ballroom na parang batang napagalitan sa harap ng klase. Nakayuko, nanginginig ang mga kamay at pilit pinipigilan ang luha. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang magpaliwanag. Pero wala siyang lakas. Lahat kasi nakatingin. At si Veronica, mas lalo siyang lumaki sa eksena. "Hello?" Malakas niyang sabi sabay turo sa mantsa ng gown niya na parang ebidensya ng kasalanan.
Tingnan niyo to. Ito ba ang service ng Monteverde Grand Hotel? May mga taong nagbulungan. Grabe, kawawa naman yung waitress. Pero kasi naman, designer gown naman kasi yun. Isang socialite ang lumapit kay Veronica. Kunwari concerned. Oh my God, Veronica, that's terrible. What happened? Para namang nanalo si Veronica sa tanong na yon, tumuwid siya, itinaas ang chin, tapos ay tumingin kay Monique na parang basura. Siya, sagot niya. This clumsy waitress. Si Monique ay napalunok. Nanginginig ang dibdib niya. Hindi siya makagalaw. At doon mas lumapit si Veronica. Mas malapit. Yung tipong ramdam na ni Monique ang pabango niyang matapang. At yung mainit na galit na parang apoy. Bakit ka ganyan? Pabulong ni Veronica pero rinig ng mga nasa malapit. Hindi mo ba alam kung saan ka nandito? Hindi to karinderya. Ate, sorry po talaga. Halos pabulong na lang ni Monique. Magbabayad po ako kahit po paunti-unti. Tumawa si Veronica. Pero walang saya. Puro lang pang-iinsulto. Paunti-unti? Ulit niya. Alam mo ba, isang beses lang sinuot to tapos ganito na? Hindi mo kayang bayaran to. Kahit na magtrabaho ka pa habang buhay. May ilang staff na gustong sumingit pero natatakot. Yung supervisor ni Monique nakasilip sa malayo. Hawak ang kamay sa bibig na parang natutunaw sa kaba. Pero wala siyang ginawa. Kasi alam niya kung gaanong kalakas ang mga Alvarado. Si Rafael nasa hindi kalayuan. Tahimik pero nakamasid. Walang galaw sa mukha niya. Pero may something sa mata niya. Parang may mali. Parang may dapat siyang pigilan. Pero hindi niya alam kung ano. At si Veronica, lalong tumindi ang galit. Siguro dahil walang sumasaway. Siguro dahil gustong-gusto niya ang atensyon. Siguro dahil sa loob-loob niya, ayaw niyang may kahit sinong pumansin sa ibang babae habang nandyan siya. Bigla niyang hinawakan ang tray sa kamay ni Monique at hinila ito. Ayan, sigaw niya. Tingnan mo ang ginawa mo. May mga natirang patak ng sauce sa tray. Tumalsik pa sa sahig. Napasigaw ang crowd. May isang babae pang umatras. Baka madumihan ng sapatos. Si Monique na paatras. Gulat. Ate, huwag po. Pakiusap niya. Pero si Veronica, hindi nakinig. Mas lalo siyang lumapit. Halos dikit na. At sa galit niya, hindi niya napansin ang tiyan ni Monique. O baka mas masahol, napansin niya pero wala siyang pakialam. Tinulak niya si Monique. Hindi simpleng tulak. Yung tulak na may buong lakas at puot. Umalis ka sa harap ko. Tumama ang likod ni Monique sa isang table edge. Nawalan siya ng balanse. At bago pa siya makakapit, bumagsak siya. Sumabog ang tunog sa buong ballroom. At parang bumagsak ang katahimikan kasabay ng katawan niya sa sahig. Ay! May sumigaw. Napaupo si Monique sa sahig. Hawak ang tiyan. No! Nanginginig ang bulong at nanlaki ang mata. Sumakit ang puso niya ng sobrang tindi. Parang may humihila sa loob. Nanlalamig ang katawan niya at ramdam niyang umiikot ang paligid. Tulong! Mahina niyang sabi. At doon may mainit na dumaloy sa pagitan ng mga hita niya. Dugo. Sa puting tiles ng ballroom, kitang-kita ang pulang mantsa na mabilis na lumaki. Natigilan ang crowd. My God! Dugo? Buntis siya? Biglang nagkagulo. May mga umatras, may mga lumapit, may mga nagvideo. Ang iba ay gustong tumulong, pero natatakot na madawit. May staff na sumigaw ng, "Call an ambulance!" Habang may nagtatakbo palabas. Si Veronica ay natigilan. Ang mukha niya kanina na puno ng yabang ay biglang nanigas. Para siyang hindi makapaniwala sa ginawa niya. Ha? Napabulong siya. Bakit siya dumudugo? Si Monique ay umiiyak na, nanginginig. Parehong kamay ay nakayakap sa tiyan. Baby ko, halos pabulong. Please,
At sa gitna ng sigawan at gulo, may lalaking humakbang palapit. Mabigat ang yabag. Tumigil ang mundo sa paligid niya. Si Rafael. Nanlaki ang mata niya habang nakatingin kay Monique na nakadapa sa sahig. At kahit hindi pa niya alam ang buong dahilan, may pamilyar na kirot sa dibdib niya. Parang may lumang sugat na biglang binuksan. Wait, bakit buntis siya? Bulong ng isang tao. Pero si Rafael hindi na nakarinig. Dahil ang tingin niya ngayon ay nakatutok kay Monique. At sa loob ng isip niya, isang pangalan lang ang biglang bumangga. Monique. Nagkagulong ballroom pero si Rafael parang nabingi. Dahan-dahan siyang lumapit kay Monique na nakaupo sa sahig. Nanginginig, hawak ang tiyan habang patuloy ang pag-agos ng dugo. May mga staff na sumubok lumapit pero umatras agad nang makita si Rafael. Parang automatic, siya ang masusunod. Tumabi kayo. Malamig niya ang utos. Lumuhod si Rafael sa tabi ni Monique. Miss, okay ka ba? Tanong niya pero halatang hindi iyan simpleng concern. Parang may kakaibang kaba sa boses niya. Si Monique ay napapikit sa sakit. Nanginginig ang kamay niya habang inaayos ang buhok na natanggal sa ponytail. Nahulog ang cap niya sa sahig at sa pag-angat ng mukha niya, nagtagpo ang mata nila. Isang segundo lang, pero parang pinagsakloban ng alaala si Rafael. Nanlaki ang mata niya. Napahinto ang paghinga. Monique, halos pabulong niyang bigkas. Parang takot siyang marinig ang sariling salita. Si Monique ay napatitig din. Kita sa mata niya ang takot at gulat. Pero mas nangingibabaw ang sakit. Sa gilid, may staff na napasabi ng mahina. Diyos ko, ex-wife niya yan. At biglang nag-iba ang hangin ng buong gabi. Parang hindi nagala. Parang simula na ng gyera. Naghalo ang sigawan at gulat sa buong ballroom. May mga taong nagtitilian. May staff na nagtatatakbo para kumuha ng first aid kit. At may guards na pilit pinapalayo ang crowd. Pero sa gitna ng gulo, isang bagay lamang ang malinaw. Si Monique ay humihina na. Namumutla siya. Halos hindi na makabuka ang bibig. Parehong kamay niya ay nakahawak sa tiyan niya. At bawat paghinga niya, parang may kasamang sakit. Please, pabulong niyang sabit umiiyak. Baby ko! At doon ay biglang kumilos si Rafael. Wala siyang pakialam kung ilang tao ang nanonood. Wala siyang pakialam kung may kamera. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin ng mga tao bukas. Lumuhod siya, isinuksok ang kamay sa likod ni Monique. Rafael! Tawag ng isang staff pero parang hangin lang. Mabilis, maingat, pero puno ng urgency. Binuhat ni Rafael si Monique. Nagulat ang crowd. Grabe, bilyonaryo yun ah. Binuhat niya yung waitress. Si Monique ay napahawak sa balikat niya, nanginginig. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Rafael, na parang pamilyar. Pero hindi niya kayang isipin. At bago pa makalakad si Rafael, sumugod si Veronica. Rafael! Sigaw niya na parang nababaliw. Anong ginagawa mo? Hinablot niya ang braso ni Rafael. Pilit siyang pinapahinto. Huwag mo siyang hawakan. Nakakadiri. Duguan siya. Bumaling si Rafael. Ang mata niya ay malamig na parang kutsilyo. Bitawan mo ako. Rafael, ako ang girlfriend mo. Sigaw ni Veronica at nanginginig sa galit at hiya. Naglalakad tayo sa red carpet kanina. Tapos ngayon binubuhat mo ang ex-wife mo na parang... Biglang tumahimik si Rafael. Hindi dahil natamaan siya, kundi dahil napuno na siya. Kung gusto mong sumigaw, sumigaw ka sa ibang tao. Malamig niyang sabi. Hindi ngayon. Rafael... May buhay na nanganganib. Tumingin siya kay Veronica na parang first time niya talaga ito ang nakilala. At kung hindi mo kayang umintindi, tumabi ka. Nanlaki ang mata ni Veronica. Parang sinampal siya sa harap ng lahat. Pero bago pa siya makapagsalita,
Lumakad na si Rafael palabas. Bitbit si Monique. Lumakas ang bulungan. May mga kumuha ng video. May mga nagulat. May mga naaawa. May mga natuwa sa chismis. Pero si Rafael, diretsa lang. Pagdating sa labas, sumigaw siya. Kotse! Agad na dumating ang driver. Binuksan ang pinto ng black car. Maingat niya iniligay si Monique sa backseat. Saka siya sumunod. Umupo siya sa tabi nito. Ang kamay niya ay nasa balikat ni Monique at parang hindi ito masubsob. Sa hospital tayo ngayon na. Utos niya. Kaya umandar ang sasakyan. Sa loob ng kotse, tahimik pero mabigat ang hangin. Si Monique ay umiiyak ng mahina. Parang hindi niya mapigilan. Pilit niyang tinatakpan ng bibig niya pero tumatakas pa rin ang hikbi. Bakit? Pabulong niya. Bakit andito ka? Tumingin si Rafael sa kanya. Hindi niya maintindihan kung galit ba siya, o takot, o awa. Pero isang bagay lang siguradong ramdam niya. Hindi niya kayang panoorin itong mawala. Monique, mahinang sabi niya. Tumingin ka sa akin. Huwag ka matutulog. Hindi ko kaya. Halos wala ng boses si Monique. Lumapit si Rafael. Pinisel ang kamay niya. Bakit yan nakakaganito? Tanong niya na halos pabulong. Parang mas para sa sarili niya. Ano nangyari sa'yo after you left? Napatitig si Monique sa kanya. Luha lang ang sagot. At sa loob ng kotse, habang mabilis silang lumalayo sa hotel, isang bagay ang tumatakbo sa isip ni Rafael. Hindi ito aksidente. At hindi ito ang huling gabi na pagdurusahan niya ang pagkawala ni Monique. Pagdating nila sa ospital, parang nagpalit ng mundo si Rafael. Kanina, nasa ballroom siya. Nakasuit, composed, bilyonaryo na sanay kontrolado lahat. Pero ngayon, habang buhat-buhat niya si Monique papasok sa emergency room, wala na ang Silent King. Ang natira ay isang lalaking halatang natatakot. Nurse! Doktor! Sigaw niya habang tumatakbo ang staff palapit. She's bleeding. She's pregnant. Agad dumating ang dalawang nurse sa may stretcher. Maingat nilang kinuha si Monique mula sa braso ni Rafael. Halos hindi na rin makadilat si Monique. Maputla na ang labi niya at ramdam sa panginginig ng katawan niya na pinipilit niyang lumaban. Sir, please stay back, sabi ng nurse. Pero hindi gumalaw si Rafael. Nakahawak pa rin siya sa kamay ni Monique. Monique, bulong niya. Tingnan mo ako. Huwag kang bibitaw. Nagsalita ang doktor habang sinusuri si Monique. BP's dropping, prepare OR. Possible placental abruptio. Hindi naman maintindihan ni Rafael ang medical terms, pero isang bagay ang malinaw. Delikado. Nang tuluyang itulak ang stretcher papasok sa OR corridor, parang may part si dibdib ni Rafael na gustong sumunod. Pero hinarang siya ng nurse. Sir, dito po muna kayo. Huminga ng malalim si Rafael. Nanlamig ang kamay niya. Tinitigan niya ang pintuang unti-unting sumasara. At doon niya naramdaman ang pinakamalalang sakit. Yung pakiramdam na may taong mahalaga sa'yo na hindi mo kayang protektahan. Tahimik ang hallway pero mabigat. May amoy ng alkohol at antiseptic. May tunog ng mga paa ng nurses. May mga iyak sa malayo. Pero si Rafael nakatayo lamang. Parang estatwa. Nakatitig sa pintuan. At doon dumating ang isang pamilyar na sigaw. Rafael! Paglingon niya tumatakbo si Veronica papasok ng ospital. Nakataas pa rin ang gown. May mantsa at gusot ang buhok. At halatang nababaliw sa halo-halong galit at hiya. May dala siyang 2 bodyguard at isang assistant na hingal na hingal. Rafael! Sigaw niya ulit sabay lapit. Ano to? Hindi ka man lang nagsabi? Bigla ka nalang umalis sa bitbit siya? Walang sagot si Rafael. Hindi siya tumingin sa mukha ni Veronica. Diretso pa rin ang tingin niya sa pinto ng OR. Hindi kinaya ni Veronica ang pagiging invisible. Tinulak niya ang balikat ni Rafael. Hello? Naririnig mo ba ako? Dito lang siya lumingon.
At sa tingin niya, naniga si Veronica. Dahil unang beses niya nakita si Rafael na ganito ang mata. Hindi malamig, galit, at takot. Rafael, biglang humina ang boses ni Veronica pero bawi rin agad sa yabang. Girlfriend mo ako. Ako ang kasama mo ngayong gabi. Ako ang dapat iniisip mo. Napatawa si Rafael pero walang humor. Parang bitter, parang pagod. Hindi to tungkol sa'yo. Sabi niya na mababa ang boses. Lalong uminit ang mukha ni Veronica. Hindi tungkol sa akin? Excuse me? Ex-wife mo yun. Siya ang dahilan ko bakit naging miserable ka noon. Biglang may mga nurse na napalingon. May mga pasyente sa waiting area na tumingin. Aware si Veronica sa mga mata sa paligid at mas lalo siyang nag-ingay. Kasi ganun siya. Gusto niya siyang napapansin. Ako ang girlfriend mo. Halos umalingaw-ngaw sa hallway. Bakit mas concerned ka sa kanya? Tumayo si Rafael ng mas tuwid. Parang isang segundo lang, pero yung hangin sa paligid nila ay biglang bumigat. Yung bodyguard si Veronica nakatingin lang. Hindi alam kung papasok ba o aatras. At doon biglang pumutok ang boses na Rafael. Malakas, matalim. At hindi siya to. Tahimik. Tumigil ang lahat. Nurse, guard, mga bantay. Kahit isang bata sa waiting area ay tumigil sa pag-iyak. Nagulat si Veronica. Para siyang sinampal ng salita. Lumapit si Rafael isang hakbang. Hindi para manakit, pero para iparamdam kung gaano siyang kaseryoso. May buhay na nanganganib. Dagdag niya na mabigat ang bawat syllable. Kung kaya mong maging tao kahit sandali lang, tumahimik ka muna. Nakita ni Veronica ang mga mata niya at doon niya na-realize hindi siya ang priority. Hindi siya ang sentro. At mas masakit, hindi siya ang mahalaga. Rafael, nanginginig ang labi ni Veronica. Pinapahiya mo ako sa harap ng lahat? Hindi kita pinapahiya. Putol na Rafael. Ikaw ang pumiling mag-iskandalo dito. Napaatras si Veronica. Parang nawala ng hangin. Nag-init ang mata niya. Pero hindi luha ng pagsisisi. Luha iyon ng kahihiyan. Hindi ako sanay na ginaganito. Pabulong niya na mas para sa sarili. Si Rafael hindi na sumagot. Bumalik ang mata niya sa pinto. At si Veronica, habang pinipilit i-hold ang composure niya, nakita niya ang isang bagay na mas masakit pa kaysa sa sigaw ni Rafael. Ang kamay ni Rafael, nanginginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot para kay Monique. At doon nagsimulang mabuo sa utak ni Veronica ang isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Hindi pa tapos si Rafael sa ex-wife niya. At kung magpapatuloy ito, mawawala si Veronica sa picture. Sa loob ng hospital hallway, na punong-puno ng ilaw, isang bagay lang ang sumilay sa puso ni Veronica. Selos. Hindi selos na cute o normal, kundi selos na may halong galit. Na handang gumawa ng mas masama para hindi siya matalo. Tahimik siyang tumingin kay Rafael. Tapos sa isip niya, isang line lang ang umiikot. Hindi ko siya ibabalik sa'yo. Hindi pa man umaabot ang gabi sa katahimikan, biglang umalingaw-ngaw ang boses ng doktor sa hallway. She's going into labor. Parang may humila sa dibdib ni Rafael. Napatayo siya agad mula sa kinauupuan niya. Halos matumba ang upuan sa bilis. Papasok sana siya sa emergency area, pero agad siyang hinarang ng nurse sa may seryosong mukha. Sir, bawal po kayo sa loob. Ano? Napataas ang boses ni Rafael, pero pinigil niya agad. Pero kailangan ko makita siya. Kailangan ko. Sir, critical po. We need space. Mahinahon pero firm na sabi ng nurse. Please wait here na lang po. Nagpakawala si Rafael ng mahabang hinga, pero pakiramdam niya, hindi sapat ang hangin. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang mga kamay niya. Nakatayo siya, lakad ng lakad.
Parang leon na nakakulong. Sa loob ng delivery room, naririnig niya ang mabilis na utos ng doktor. BP! Prepare blood! Get the OB now! At sa gitna ng lahat ng tunog, mas tumitindi ang kaba niya. Si Monique. Ang babaeng ilang taon niyang sinubukang burahin sa buhay niya. Biglang nasa pagitan ng buhay at kamatayan sa harap niya. At mas masaklap, hindi niya alam kung bakit. Sa kabilang side ng hallway nakatayo si Veronica. Naka-cross arms, nanginginig sa galit. Pero ngayong moment, hindi siya pinapansin ni Rafael. Kahit anong irap niya, kahit anong buntong hininga niya, wala nang pumapasok sa isip ng lalaki. Para kay Rafael, wala nang glamour, wala nang relasyon, wala nang social status. May babae sa loob na pwedeng mawala at pwedeng may baby. Umupo si Rafael ulit, pero hindi niya kayang manatiling nakaupo. Tumayo siya ulit. Lumapit sa pinto. Nakaawang ang kamay niya. Parang gustong buksan, pero hindi niya kaya. At doon bumalik ang isang alaala. Flashback. Sa isang hallway din, may mas maliit na ospital. Mas simple, walang VIP lounge, walang bodyguards. Wala siyang milyones noon. At sa bench na katulad nito ay nakaupo siya. Hawak niya ang kamay ni Monique. Mas bata sila, mas payat, mas totoo. Nakasuot si Monique ng plain na dress. Hawak ang tiyan niya habang nakangiti. Kinakabahan ka? Tanong ni Monique noon. Parang siya pa ang kalmado. Si Rafael ay napangiti rin. Pilit. Oo. Paano kung hindi ako maging mabuting tatay balang araw? Tumawa si Monique. Eh di matututo ka. Basta nandito lang ako. Tapos ay tumunog ang emergency alarm noon. At dinala si Monique sa loob. Sinabihan siyang maghintay sa labas. Gaya ngayon, pinagpapawisan ng noon ni Rafael habang naaalala niya ang moment na yon. Pero biglang lumabo, parang pinutol ng sakit. Kasi hindi natuloy yon. Hindi sila nagka-baby noon. Hindi sila nagtagal. At ang babaeng dati niyang tinatawag na asawa ay iniwan siya. Trenaydor siya. O ganon ang alam niya. Pero ngayon, habang nakaupo siya sa parehong klaseng bench, sa parehong klaseng waiting area, hindi na malinaw kung sino ba talagang may kasalanan. May isang nurse na dumaan at mabilis na tumingin sa chart. Agad na tumayo si Rafael. Kamusta siya? Hindi tumigil ang nurse pero sumagot. Sir, we're doing our best. We? Ulit na Rafael. Napakapit sa braso ng nurse. Anong ibig mo sabihin we? Delikado ba siya? Tumingin ang nurse sa kanya. Seryoso. Sir, she lost a lot of blood. We're trying to stabilize her. Please calm down. Binitiwan ni Rafael ang braso nito at parang napaso. Napailing siya. Calming down was impossible. Biglang bumukas ang pinto ng delivery room ng kaunti. Lumabas ang doktor. May mask at gloves. Mabilis maglakad. Sumunod naman ang dalawang nurse. May dugo sa apron. Nanlaki ang mata ni Rafael. Doc! Doc! Pero hindi tumigil ang doktor. Sumigaw lang sa isa pang staff. Prepare the incubator. We might have a preterm. Narinig ni Rafael ang salitang baby. Parang may umikot sa mundo niya. Preterm? Delikado. Pinikit niya ang mata niya saglit. Parang nagdadasal. Pero hindi niya alam kung kanino. Hindi siya relihiyoso. Hindi siya yung lalaking humihingi ng tulong sa langit. Pero ngayong gabi, kung meron mang Diyos, handa siyang magmakaawa. At doon, biglang narinig niya. Sa loob, isang sigaw. Hindi sigaw ng sakit, hindi sigaw ng galit, kundi isang bagong tunog. Maliit, manipis, pero puno ng buhay. Iyak ng baby. Parang binuhusan ng kuryente ang buong katawan ni Rafael. Napahawak siya sa dibdib niya, nanginginig ang tuhod niya. Lumapit siya sa pinto at halos hindi makapaniwala. Tumingin siya kay Veronica sa gilid. Pero si Veronica, hindi makagalaw.
Tahimik, parang nalulunok ng pride. Si Rafael lang parang nabuhay ulit sa tunog na yon. Isang baby, isang bata, isang buhay na nagmula kay Monique. At sa loob ng utak niya, iisang tanong ang nag-flash na parang kidlat. Akin ba yan? Nanlaki ang mata niya. Hindi siya humihinga. At sa unang iyak na yon, parang bumukas ulit ang pinto ng nakaraan. Yung pinto na pilit niyang sinarado. Yung pinto na may pangalan na Monique sa kabilang side. At ngayon, hindi niya na kayang talikuran. Hindi agad lumabas ang baby sa hallway. Ang unang lumabas ay isang nurse na may dalang chart at maliit na ngiting parang reassurance. Sir, stable na po si patient. Sabi nito kay Rafael. Parang may bigat na nabunot sa dibdib niya. Kahit konti lang. Si Monique, mabilis siyang tanong. Tumango ang nurse. She's resting. You can see her in a few minutes. Pero sandali lang po. Bago pa siya makasagot, lumapit ang nurse ulit. Mahina ang boses. About the baby. Nasa NICU po muna. Premature. Napatigil si Rafael. Ang baby. Nasa neonatal intensive care unit. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Relief ba kasi buhay? Takot ba dahil delikado? O panic dahil siya ba ang ama? Hindi niya alam. Pero alam niyang parang may bahagi ng buhay niya na biglang bumalik sa kanya nang hindi niya hinahanap. Sa gilid ng hallway nakaupo si Veronica. Nakasimangot, naka-cross arms at halatang galit na galit. Parang gusto niyang sumigaw ulit pero natatakot na mapagalitan ulit. Nang makita niyang papalapit si Rafael sa recovery room entrance, tumayo siya agad. Rafael, tawag niya. Pero hindi na lumingon si Rafael. Hindi siya nagmamadali dati. Hindi siya mabilis maapektuhan dati. Pero ngayon, sa bawat hakbang niya papunta kay Monique, parang humihinga ulit ang puso niya kahit masakit. Bukas ang pinto ng room. Tahimik sa loob. Malamig ang ilaw. Amoy gamot at alkohol. May monitor na dahan-dahang tumutunog. At sa kama, nakahiga si Monique. Maputla, nakapikit. May IV sa kamay. Yung buhok niyang dati ay may maayos kahit simple, ngayon ay magulo na. Pero kahit na ganoon, may something sa mukha niya na sobrang pamilyar. Yung soft na features, yung pilit na tapang sa kahit anong hirap. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kama. Parang natatakot siyang baka isang tapik lang niya mawala na ito. Monique, bulong niya. Walang sagot. Umupo siya sa tabi ng kama. Pinagmasdan siya. At sa unang pagkakataon sa buong gabi, naging tahimik ang utak niya. Wala munang negosyo. Wala munang pangalan. Wala munang relasyon. Si Monique lang. At isang baby na umiiyak sa loob ng NICU. Lumunok si Rafael. Ramdam niyang nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahan niyang hinawakan ang gilid ng kumot. Bakit? Pabulong siya. Halos hindi niya alam kung sino ang kinakausap niya. Bakit nandito ka? Parang may pumiga naman sa tip-tip niya. Kasi kahit galat siya dati, kahit nasaktan siya, hindi niya inakalang ganito ang makikita niya. Waitress, pregnant, duguan. Hindi ito ang Monique na naaalala niya. Biglang gumalaw ang talukap ni Monique. Mabagal, parang hirap. Napatigil si Rafael. Monique. Unti-unting bumukas ang mata ni Monique at doon muling nagtagpo ang tingin nila. Pero ngayon, walang crowd, walang gala, walang mancha ng gown. Dalawang tao lang na may history na hindi na dapat bumabalik. Pero, bumalik pa rin. Si Monique tumitig kay Rafael na parang naliligaw. Parang gustong magising sa panaginip. Rafael, mahina niyang sabi na paos. Halos wala ng boses. Tumayo si Rafael ng bahagya sa upuan. Okay ka lang ba? Masakit ba? Tanong niya. Napatango si Monique ng konti. Kumurap siya at may luha agad na bumuo sa mata niya.
Hindi niya alam kung luha ba yun ng sakit o luha ng hiya. Bakit ka nandito? Tanong niya at pilit na steady ang boses. Napatawa si Rafael ng mahina, pero masakit. Ako dapat ang magtatanong yan. Tahimik. Nagkatinginan sila ulit. At doon na ni Rafael naramdaman ang bigat ng tanong na kanina pang humahabol sa kanya. Yung tanong na kahit hindi niya gustong itanong, ay kailangan. Dahan-dahan siyang yumuko palapit kay Monique. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagdemand. Parang natatakot din siya sa sagot. Monique, mahinang sabi niya. Yung baby. Napapikit si Monique. Parang alam niya na ang susunod. Bumuntong hininga si Rafael. Tapos ay tuloy yung binitawan ng tanong. Ako ba ang ama? Biglang naging sobrang tahimik ang kwarto. Maging ang beep ng monitor ay parang mas lumakas sa pandinig nila. Si Monique hindi agad sumagot. Gumalaw ang labi niya pero walang tunog. Parang hinahanap niya ang tamang salita para tapusin ang usapang to bago pa lalong sumakit. Tumingin siya sa kabilang side. Iniiwasan ang mata ni Rafael. Hindi. Bulong niya. Monique. Lumalalim ang boses ni Rafael. Umiling si Monique at mas mabilis, mas desperado. Parang pinipilit niyang kumbinsihin hindi lamang si Rafael, kundi pati ang sarili niya. Hindi ikaw. Parang may sumabog sa loob ni Rafael. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Gusto niyang matawa, pero walang lumabas. Gusto niyang magalit, pero hindi siya makagalit. Parang lahat ng emosyon niya ay napako sa isang lugar. Sa pagitan ng dibdib at lalamunan. Nagkakamali ka, mahinang sabi niya. Hindi niya alam kung tanong ba yon o statement. Hindi, sagot ni Monique na nanginginig ang boses. Hindi ikaw. At doon niya nakita ang luha ni Monique. Ang kamay niyang nanginginig sa kumot. Ang panga niyang nagtatighten. Parang pinipigil ang hikbi. Hindi ito sagot ng babaeng nagsisinungaling dahil gusto niyang saktan siya. Ito ang sagot ng babaeng nagsisinungaling dahil gusto niyang ilayo siya. Napatayo si Rafael. Isang hakbang palayo sa kama. Parang kailangan niya ng hangin. Napatingin siya sa bintana. Pinipilit huminga. Pero sa isip niya hindi nawawala ang isang detail, ang timeline. At ang bilang paglitaw ng baby na kung iisipin ay posible. At kahit hindi niya pa nakikita ang baby, may kutob siyang may koneksyon. Lumunok siya at dahan-dahan siyang lumingon kay Monique. Kung hindi ako. Malamig ang sabi pero may panginginig. Sino? Biglang napapikit si Monique at tuluyan ng tumulo ang luha niya. Hindi siya sumagot at sa katahimikan na yon ramdam ni Rafael ang heartbreak. Pero kasabay noon ramdam niya rin ang isang bagay na mas delikado. Hinala. Hindi umalis si Rafael. Kahit sinabi pa ni Monique na hindi siyang ama. Kahit parang sinasaksak siya ng mga salitang yon. Nanatili pa rin siya sa loob ng kwarto. Parang may sinasabi sa kanyang instinct niya na huwag bibitaw. Tahimik si Monique, nakahiga, nakatalikod sa kanya. Hindi siya umiyak ng malakas. Yung luha niya ay parang sanay magtago. Parang matagal nang natutong lumaban mag-isa. Monique, mahina ulit na sabi ni Rafael pero wala siyang lakas para ituloy. Hindi naman sumagot si Monique, kaya tumahimik na lang siya. Umupo siya sa upuan sa gilid. Hawak ang ulo, parang nag-iisip kung paano siyang napunta sa ganitong sitwasyon. Parang 1 minuto lang lumipas, pero parang napakahaba. Hanggang sa marinig nila ang pagkatok sa pinto. Sir Rafael? Boses ng nurse. Tumayo agad si Rafael. Yes? Pumasok ang nurse. Hawak ang clipboard at may ID na nakahang. Sir, pwede po kayong sumama saglit? May ipapakita lang po kami. Napatigal si Rafael. Yung baby? Tumango ang nurse. Quick visit lang po, nasa NICU, bawal po magtagal. Lumunok si Rafael. At kahit ano pang sinabi ni Monique kanina, kahit ano pang tinatago nito, gusto niyang makita.
Napalingon si Rafael kay Monique. Sasama ka ba? Tanong niya na mahinahon. Bigla namang nag-react si Monique. Umiling siya agad. Parang natakot. Hindi. Mahinang sabi niya. Pagod ako. Pero alam ni Rafael hindi lang pagod ang dahilan. Takot. May tinatakasan si Monique sa moment na to. Tumango na lamang si Rafael. Sige, magpahinga ka. Paglabas niya, sinundan siya ng nurse sa hallway. Dumaan sila sa mas malamig na corridor. Pagdating sa pinto, huminto ang nurse. Sir, mag-sanitize po muna. Ginawa naman ni Rafael ang sinasabi. Hinugasan ng kamay, nilagay ang alcohol. Suot ang maliit na gown cover. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ramdam niyang mas bumibigat ang dibdib niya. Hindi niya alam kung handa ba siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maging excited o matakot. Pero nang bumukas ang pinto ng NICU, parang may humawak sa puso niya. Naroon ang mga incubator. Nakahanay, may maliliit na ilaw, may tunog ng machines, at sa bawat isa ay may munting buhay na lumalaban. Dito po, sabi ng nurse at itinuro ang isang incubator sa bandang gilid. Lumapit si Rafael, maingat. Mabagal. Parang natatakot na masira ang hangin. At doon niya nakita, isang maliit na sanggol. Napakaliit na parang kaya mong ilagay sa palad mo. Pula ang balat, may tubo, may tape sa pisngi. Pero kahit na ganoon ang mukha niya, hindi mapagkakaila. Napatigal si Rafael. Parang hindi niya alam paanong hihinga. Nakatitig siya sa baby na parang nakikita niya ang isang salamin. Pero ang mas masakit, hindi lang siya. Parang may halo ng Monique, pero may features na sobrang pamilyar. Yung ilong, yung shape ng lips, yung kilay kahit hindi pa masyadong defined, at ang maliit na guhit sa baba. Isang dimple line na meron din siya nung bata siya. Something na lagi niyang kinaiinisan sa pictures niya. Imposible. Bulong ni Rafael na halos hindi marinig. Parang biglang naghalo ang lahat sa utak niya. Mga dates, mga memorya, mga gabing pilit niyang binura. At sa gitna ng lahat, pumalik ang isang alaala na matagal niyang inignore. Yung last night nila ni Monique bago sila tuluyang naghiwalay. Yung gabing pareho silang umiiyak. At yung gabing akala niya ay katapusan na. Pero baka doon pa nagsisimula ang lahat. Nang gumalaw ang sanggol, bahagyang kumunot ang noon nito na para bang naiirita. At sa simpleng kilos na yon, naramdaman ni Rafael ang pagguho ng dibdib niya. Kahit wala pa siyang proof, alam na niya. Parang napakalinaw. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa siyang pagsinungalingan. Pero isang bagay kailangan sigurado siya. Hindi ito basta baby. At hindi ito basta eksena. Ito ang hindi niya napansing nawawala sa kanya. Sir? Mahinang sabi ng nurse. Okay lang po ba kayo? Hindi naman agad sumagot si Rafael. Kasi may biglang tumama sa kanya. Kung totoo ito, ilang taon niyang hinayaan si Monique mag-isa. Ilang taon niyang sinayang ang pagkakataon. Ilang taon niyang hinayaan ang sarili niyang maniwala na siya ang biktima. Napahawak si Rafael sa incubator edge. Nanginginig ang kamay niya. Hindi siya umiiyak, pero ang mata niya may tubig na lumalaban. Sa loob ng incubator, humikab ang baby ng sobrang liit, sobrang cute, sobrang inosente. Parang walang ideya kung gaanong kalaki ang gulong dinadala ng mga matatanda sa paligid niya. Napapikit si Rafael saglit, tapos ibinulong niya sa sarili. Parang sumpa. Kung sino man ang dahilan, kung bakit nawala kayo sa buhay ko. Pagmulat niya ay tumalim ang mata niya. Hahanapin ko. Tahimik, pero sa katahimikan na yon mas lalo siyang nagdesisyon. Hindi siya titigil. Hindi niya hahayaang mawala ulit ang baby na ito. At higit sa lahat, hindi niya hahayaang itago ulit si Monique sa kanya. Pagbalik niya sa kwarto, nadatnan niyang gising si Monique. Nakatingin sa kisame. Hindi umiiyak, pero halatang nanlalaban sa loob. Oops!
May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Bernabe Valmera from Concepcion, Hilongos, Leyte, Josephine Cinco from Kuwait, at Florenda Barza from Arizona, USA. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hindi na nagtanong si Rafael. Hindi na siya nagmakaawa. Lumapit siya, tumigil sa tabi ng kama. Monique, sabi niya na kalmado pero mabigat. Kamukha ko siya. Nanlaki naman ang mata ni Monique pero agad niyang iniwas ang tingin. Parang natakot na mabasa sa mata niya ang totoo. Wag, mahina niyang sabi. Please, wag na. Hindi umalis si Rafael. Mas lumapit pa siya. Hindi ako tanga. Sabi niya na mahina pero matalim. At lalong hindi ako bulag. Napapikit si Monique at doon ulit tumulo ang luha niya. Pero si Rafael, sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may malinaw na apoy sa dibdib niya. At hindi ito apoy ng galit, kundi apoy ng isang ama na handang bawiin ang lahat. I will find the truth. Bulong niya sa sarili. At ngayong gabi, nagsimula na ang gyera. 3 taon na nakalipas, walang gala, walang camera, walang glamour. Ang buhay ni Rafael noon ay puro trabaho, puro problema, puro pagsalo sa kumpanyang unti-unting lumulubog. Sa labas, mukha pa rin siyang successful. Yung lalaking pinag-uusapan sa business magazines. Pero sa likod ng closed doors, ibang kwento. Isang gabing umuulan, nasa opisina siya. Mag-isa, hawak ang papel na parang mabigat na bato. Notice to default. Nakapatong sa mesa ang 2 cellphone. Parehong walang tigil mag-ring. Isang tawag galing bangko. Isang tawag galing investors. Sir Rafael, sabi ng assistant niyang si Carlo sa speaker. Nasa lobby na po yung mga taga-collections. Sabi nila, kung hindi daw po mababayaran this week, magsasampa na sila ng kaso. Napapikit si Rafael. Magkano ulit ang total? Tahimik. Tapos mahina. 200 million, sir. Plus interest. Napangisi si Rafael pero hindi siya masaya. 200 million? Ulit niya. Parang joke. Pagkatapos may isa pang tawag na pumasok. Unknown number. Sinagot niya. Mr. Monteverde. Malamig na boses sa kabilang linya. This is Attorney Hill, representing the creditors. We are now processing documents for possible fraud charges. Napakuyom ang kamao ni Rafael. Fraud? Some signatures are questionable. There are documents na hindi tugma. Kung lalala ito, you can face imprisonment. Parang may tumusok sa utak na Rafael. Makukulong. Hindi dahil masama siya, kundi dahil may nangyari sa paligid niya na hindi niya na-control. Attorney, sagot niya na controlled pero halatang strain. I'll settle. By Friday, sagot ng lalaki. Otherwise, we proceed. Nag-end ang call. Si Rafael na paupo. Nakatitig siya sa bintana ng opisina. Mga ilaw sa labas, mga kotse, ulan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, ramdam niyang wala siyang hawak. Sa pintuan, biglang may kumatok. Raf, malambing na boses. Pagtingin niya ay naroon si Monique. Nakasuot siya ng simpleng cardigan. May dalang maliit na food container. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala na hindi niya kailangang sabihin. Hindi ka pa umuwi, sabi niya. Kumain ka muna.
Ngumiti si Rafael, pilit. I'm fine. Lumapit si Monique sa mesa. Napansin niya agad ang mga papel. Iyong tensyon. Iyong panga ni Rafael na parang nagpipigil. May problema? Tanong niya. Hindi sumagot si Rafael kasi kapag sinagot niya, pakatuluyan siyang bumigay. Humawak si Monique sa kamay niya. Raf, hindi mo kailangang mag-isa dito. Mag-asawa tayo. Doon siya napatingin kay Monique at doon niya naramdaman ang hiya. Kasi sa mundo niya, ang lalaki dapat provider, dapat matatag, dapat walang kahinaan. Pero sa harap ni Monique, parang gusto niyang magpakatotoo. Pwedeng makulong ako. Bulong niya. Napatigil naman si Monique. Ano? Kung hindi ko mabayaran. May kaso ako at maaaring makulong. Napatawa pa si Rafael na mapait. Imagine that. Monteverde and prison. Hindi na nagsalita si Monique. Niyakap niya lang siya. At sa yakap na yon, doon niya naramdaman kung gaano siyang kapagod. Pero hindi iyon ang pagtatapos ng gabi. Kinabukasan, may tumawag kay Monique. Hindi number ni Rafael. Hindi number ng hotel. Hindi kilala. Sino po to? Tanong niya. Miss Monique, sagot ng boses. Please come to St. Clair Cafe 3 p.m. We need to talk about Rafael. Nanlamig ang balat niya. Ayaw niyang pumunta pero may kutob siya na dapat. Pagsapit ng 3:00, dumating siya sa cafe na halos walang tao. Mamahalin ang lugar. Tahimik, amoy imported coffee. Sa sulok may lalaki nakasuit. May singsing sa daliri. May posture ng taong sanay utusan ng mundo. Pag-upo ni Monique, hindi na siya pinatagal. Monique, sabi ng lalaki na diretso. I'm Eduardo Alvarado. Nanlaki ang mata ni Monique. Alvarado. Ang pangalan na laging nasa balita. Laging may power. Pamilya ng mga mayayaman na halos kapantay ng Monteverde. Bakit po? Tanong ni Monique. Humigop ng kape si Eduardo na parang walang bigat ang ginagawa niya. Because you're the weakness of Rafael. Parang sinampal si Monique. Excuse me? Nanginginig niyang sabi. Ngumiti si Eduardo na maliit pero mayabang. You love him. That's obvious. And because you love him, you'll do what it takes to save him. Manigas si Monique. Ano pong gusto niyang sabihin? Ipinaba ni Eduardo ang tasa. Tumingin siya kay Monique na parang business deal lamang ang usapan. Rafael is drowning in debt, sabi niya. And if he doesn't pay, he goes to prison. Napaluha agad si Monique. Hindi. Hindi pwede. Pwede? Sagot ni Eduardo. Unless you leave him. Nanlaki ang mata ni Monique. Ano? Leave him. Ulit ni Eduardo. Disappear. Make him think you don't love him anymore. Make him hate you. Nayanig ang dibdib ni Monique. Hindi ko kaya. Eduardo leaned forward, ang boses ay mababa, mas lethal. Kapag iniwan mo siya, I'll erase his debt. Inilabas niya ang sobre at inilapag sa mesa. Paid. Clean. No prison. No scandal. Napatitig si Monique sa sobre. Parang lason. Parang gamot. Parehong delikado. Bakit? Tanong ni Monique at umiyak na. Hindi naman agad sumagot si Eduardo. Pero ang sagot niya nang dumating ay mas masakit. Because Rafael must belong to the world of the powerful, not to a woman who will drag him down. Tahimik. Umiyak si Monique at pinipigilan ng hikbi. Iniisip niya si Rafael. Iniisip niya ang lalaking lumalaban mag-isa. Iniisip niya ang posibilidad na makita itong nakaposas. At sa loob-loob niya, iisang bagay lang malinaw. Handa siyang maging kontrabida. Basta safe si Rafael. Nanginginig niya ang kinuha ang sobre. At sa araw na yon, sa cafe na tahimik,
Doon sinimula ni Monique ang pinakamahirap niyang desisyon. Isasakripisyo niya ang sarili niya para sa lalaking mahal niya. Isang linggo matapos ang secret meeting nila ni Eduardo Alvarado, parang ibang tao na si Monique. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang choice. Sa bahay nila ni Rafael, tahimik ang gabi. May mga papel sa mesa. May laptop na bukas at si Rafael ay nakaupo sa couch, nakayuko. Hawak ang noo. Pagod na pagod pero pilit pa ring matatag. Kumain ka na ba? Tanong ni Monique na mahinahon. Tumingin naman si Rafael sa kanya. Ngumiti ng konti. Mamaya na, may aayusin lang. Bumigat ang dibdib ni Monique kasi alam niya, hindi yan aayusin lang. Nilulunod na si Rafael ng problema. Lumapit siya at umupo sa tabi niya. Gustong-gusto niyang sabihin, may paraan, may tulong, may deal. Pero hindi niya pwedeng sabihin dahil binabantayan siya. Sa labas ng bintana, ilang araw niya nang napapansin ang parehong kotse na dumadaan. Parehong lalaki nakatayo sa kanto at sa cellphone niya may mga unknown number na tumatawag kapag nagtatagal siya sa pag-iisip. Alvarado's men. Pinisil ni Monique ang kamay ni Rafael. Raf, tinatry ko lang. Putol ni Rafael. Mahina ang boses. Ayoko lang madamay ka. Napapikit naman si Monique. Halos mapaiyak. Kung alam mo lang. Kinabukasan may text na dumating kay Monique. Tonight, 9 p.m. The plan starts. Don't fail. Walang pangalan. Pero alam niya kung sino. Tumayo siya sa harap ng salamin. Nanginginig habang inaayos ang buhok niya. Sa bawat suklay, parang binubunot niya ang sarili niyang dignidad. Hindi siya sanay magsinungaling kay Rafael. Pero mas hindi niya kayang makita itong masira. 9:00 na ng gabi, nasa isang mamahaling bar siya sa business district. Yung tipong puro suit at heels ang tao. Hindi siya komportable, pero pinilit niyang mamukhang strong. Sa isang mesa sa gilid, may lalaki naka-jacket na nakaupo. Isang actor sa plano. Isang lalaki na babayaran para maging kabit. Miss Monteverde, bati nito na parang normal lang. Don't worry, quick lang to. Hindi naman sumagot si Monique. Para siyang robot na naglalakad sa sariling execution. Humawak siya sa baso ng tubig, pero nanginginig ang kamay niya. Gusto niyang tumakbo palabas. Gusto niyang umuwi kay Rafael at yakapin siya. Pero biglang may message ulit. He's coming. Nanlaki ang mata ni Monique. Bumalis ang tibok ng puso niya. At ilang segundo lang, pumasok sa bar si Rafael. Suot niya ang usual niyang suit, pero mas rugged. Halatang galing sa opisina. Halatang pagod. Parang hindi siya pumunta rito dahil gusto niya. Parang hinila siya ng instinct o ng setup. Naglakad si Rafael sa gitna ng bar. Ang mata niya ay nag-iikot hanggang sa nakita niya si Monique. At nakita rin niya ang lalaking nakaupo sa tabi niya. Mabilis ang mga sumunod na eksena. Kahit hindi malakas ang music, biglang parang nag-mute ang mundo para kay Rafael. Nakatayo siya, nakatitig, hindi makapaniwala. Si Monique ramdam ang tingin niya. Gusto niyang tumayo at lumapit, pero hindi pwede. Hindi pwede. Kaya pinilit niyang umiti. Yung ngiting alam niyang papatay kay Rafael. Inilapit niya ang katawan niya sa lalaki. At ayon sa script, hinawakan ng lalaking kamay niya sa mesa. Doon napuno si Rafael. Lumapit siya ng mabilis at parang galit na bagyo. Monique! Sigaw niya. Napatigil ang ibang tao. May mga napalingon. May bartender na napatigil sa pagbuhos ng alak. Tumayo si Monique pero hindi siya lumapit. Tumayo siya para harapin siya. Parang kalaban. Rafael, sabi niya na parang casual lang, parang wala lang. Parang hindi siyang babaeng natutulog sa dibdib niya gabi-gabi. Anong ginagawa mo? Tanong ni Rafael at ang boses ay nanginginig. Sino yan? Tumingin si Monique sa lalaki.
Tapos ay bumalik ang tingin kay Rafael. Pinilit niyang maging matigas. Kahit sino, sagot niya. Parang binarel si Rafael sa dibdib. Ano kahit sino? Ulit niya. Asawa kita. At doon dumating ang line na pinakaayaw bitawan ni Monique. Yung line na magpapamukha sa kanya na masama. Yung linyang sisira sa kanila. Pero kailangan sabihin para kay Rafael. Huminga siya ng malalim. Tapos tumitig sa mata ni Rafael. At nagsalita siya. I'm tired, Rafael. Sagot niya at pilit na kalmado. I'm tired of being poor with you. Nanlaki ang mata ni Rafael. Parang hindi niya narinig. Anong sinabi mo? Pabulong niya. Pinilit ni Monique ang sarili niyang ngumiti ulit. Kahit nanginginig ang labi niya. Alam mo naman, dagdag niya pa na mas masakit. Bilyonaryo ka dapat. Pero tingnan mo tayo. Laging nagtitipid. Laging may problema. Nakakapagod na. Hindi niya kayang tumingin sa mata ni Rafael ng matagal. Kasi baka bumigay siya. Kaya tumingin siya sa ibang direksyon. Mas madaling magpanggap kapag hindi niya nakikita ang sakit. Kaya ano? Sabi ni Rafael na halos pumutok ang boses. Maghahanap ka ng may mas pera? Hindi sumagot si Monique. Pero ang katahimikan niya ang sagot. At doon bumagsak ang puso ni Rafael. Tumawa siya ng mahina. Parang umiiyak. Napaatras siya ng isang hakbang at parang nawala ng balanse. Kung yan ang totoo, bulong niya. Sige. Hindi na siya sumigaw. Hindi na siya nagmakaawa. Hindi na siya nagtanong. Tumalikod siya. At naglakad palabas ng bar. Bitbit ang puso niyang wasak. Pagkaalis si Rafael, doon lang bumigay si Monique. Parang pinutol ang tuhod niya. Bumagsak siya sa sahig, hawak ang dibdib. Monique, gulat na sabi ng lalaki pero hindi niya ito pinansin. Umiiyak siya, pero walang tunog. Yung iyak na parang nilulunok niya para hindi marinig ng buong mundo. Sorry, bulong niya. Paulit-ulit. Sorry, Raf. Sorry. Tinakpan niya ang bibig niya gamit ang kamay. Nanginginig sa sobrang sakit. At sa labas ng bar, si Rafael naglalakad sa ulan. Hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi niya alam na ang babaeng iniwan niya sa loob, hindi siya niloko. Iniligtas siya. At ang pinakamalupit sa lahat, si Monique mismo ang gumawa sa sarili niyang kontrabida. Pagkatapos ng gabi sa bar, nagbago ang mundo ni Monique. Hindi lang dahil iniwan siya ni Rafael, kundi dahil wala na siyang babalikan. Umalis siya sa bahay nila kinabukasan. Dala lang ang isang bag. Walang drama, walang goodbye note. Kasi kung mag-iiwan siya ng kahit anong salita, baka magbago ang isip niya. Baka bumalik siya. Baka masira ang plano. At iyon ang hindi pwede. Tumira siya sa maliit na apartment na inuupahan ng kaibigan niyang si Liza sa kabilang city. Siksik, mainit, pero tahimik. Sigurado ka dito ka titira? Tanong ni Liza habang inaayos ang mga gamit niya. Monique, ang bigat ng mata mo. Para kang hindi natutulog. Okay lang ako. Sagot niya pero halata namang hindi. Kasi sa gabi, kapag tahimik na, bumabalik ang boses ni Rafael. Asawa kita. At yung sakit sa mata niya nang tumalikod siya. Pero pinipilit ni Monique na lunukin ang lahat. Ganon talaga kapag nagdesisyon kang maging masama sa kwento ng taong mahal mo. Ilang linggo pa ang lumipas, kahit anong pilit niyang maging normal, may kakaiba na siyang nararamdaman. Madalas siyang nahihilo. Madalas din siyang masuka. Akala niya ay stress lang. Pero isang umaga, habang naglalabas siya sa banyo, bigla siyang napaupo sa sahig. Nanlalamig. Lisa, tawag niya na mahina. Ha? Ano? Monique? Gulat ni Lisa na makita siyang maputla. Okay ka lang ba? Umiling si Monique. Hindi ko alam, parang iba. Nagkatinginan sila.
At pareho silang nag-isip ng parehong bagay. Mag-test ka, sabi ni Liza. Hindi pwede. Mabilis na sagot ni Monique. Hindi. Pero kahit anong tanggi niya, ang katawan niya na ang sumisigaw ng sagot. Kinagabihan, pumunta si Liza sa drugstore at bumili ng pregnancy test. Pagbalik niya, inabot kay Monique na parang bomba. Tingnan natin, sabi ni Liza. Para matapos na tong kaba mo. Pumasok si Monique sa banyo. Nanginginig ang kamay. Nakaupo siya sa toilet bowl. Hawak ang test. Parang hindi niya kayang gawin. Hindi. Bulong niya sa sarili. Please. Hindi. Pero ginawa niya. Lumipas ang ilang minuto na parang oras. Tapos, dahan-dahan siyang tumayo sa harap ng sink. Hawak ang test stick. At doon niya nakita. 2 guhit. Positive. Parang tinamaan siya ng kidlat. Napahawak siya sa bibig niya. Hindi makahinga. Nanginginig ang tuhod niya. Tumulo ang luha sa pisngi niya nang hindi niya namamalayan. Liza, tawag niya na halos walang boses. Paglabas niya ng banyo ay nakita siya ni Liza at sa mata pa lang ni Monique, alam na niya. Monique, mahina niyang sabi. Inabot ni Monique ang pregnancy test na nanginginig. Buntis ako. Isang saglit na katahimikan. Tapos ay biglang umiyak si Monique. Hindi yung iyak na maliit lang. Yung iyak na parang matagal niya nang kinikimkim. Halo ng takot, saya, guilt, at sakit. Anong gagawin ko? Tanong niya at umiiyak. Liza, anak ni Rafael to. Tahimik si Liza. Lumapit siya at niyakap siya ng mahigpit. Sabihin mo sa kanya, sabi ni Liza. Dapat alam niya. Tumango si Monique. Oo, dapat. Gusto niyang tumakbo pabalik. Gusto niyang sumigaw sa harap ni Rafael at sabihin, hindi kita niloko. Niligtas kita. At may anak tayo. Pero bago pa siya makagalaw, biglang tumunog ang phone niya. Unknown number. Nanlamig ang balat niya. Kinabahan ang dibdib niya. Sinagot niya, nanginginig. Miss Monique, sabi ng lalaki sa kabilang line. We know where you are. Nanlaki ang mata ni Monique. Sabay tingin niya sa bintana. At doon niya nakita, may kotse sa gilid ng street. Nakapark. Naka-off ang headlights pero may tao sa loob. Parang nanonood. Parang naghihintay. Liza, bulong ni Monique na nanginginig. Ano? Tanong ni Liza. Hinila ni Monique ang braso niya. May sumusunod sa akin. Biglang tumigas si Liza. Ha? Sino? Pero alam na ni Monique. Hindi man siya sure sa pangalan, sure siyang galing iyon sa mga taong nagbigay sa kanya ng deal. Hindi pa sila tapos sa kanya. Buntis ka na, sabi ng boses sa phone. Parang alam nila ang lahat. Don't do anything stupid. Don't contact Rafael. Napaupo si Monique sa sahig, nanginginig sa galit at takot. Wala kayong karapatan, nanginginig niyang sabi. Pero tumawa ang boses. We have every right. Remember the deal? You leave him, he stays safe. You break it, he suffers. Parang binuhusan siya ng yelo. Ito pala ang kapalit. Hindi lang pag-iwan kay Rafael, pati pagtago ng bata. Tinakpan ni Monique ang tiyan niya. Parang pinoprotektahan ng baby kahit hindi pa naman halata. This is my child, bulong niya. Then raise it far away, sagot ng lalaki. And stay quiet. Naputol ang tawag. Nakahawak si Monique sa cellphone. Nanginginig. Parang gusto niyang basagin. Si Liza lumuhod sa tabi niya. Monique, ano na ngayon? Tumingin si Monique sa kaibigan niya. Umiiyak pero may apoy sa mata. Kailangan kong umalis, sabi niya. Kung hindi, mahahanap nila ako. Mahahanap nila si Rafael. At kapag nalaman nila, nasasabihin ko, baka saktan nila siya. Pero buntis ka. Gulat ni Liza. Paano ko mabubuhay?
Huminga ng malalim si Monique, pinunasan ng luha at pinilit tumayo. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mapahamak si Rafael. At sumunod ang pinakamasakit na parte. Pumasok siya sa kwarto. Kinuha ang lumang phone niya, yung number ni Rafael, kabisado niya. Binuksan niya ang messages. Nakatype na halos lahat. Rafael, buntis ako. At anak mo to. Pero bago niya masend, nakita niya ulit ang kotse sa labas. Nakita niya ang lalaking bumaba. Lumapit sa gate. At doon, pinindot ni Monique ang delete. Tinanggal niya ang SIM. Tinapon niya sa basurahan. At sa gabing iyon, umalis siya. Walang nakakaalam kung saan. Walang goodbye. Isang buntis na babae. Mag-isa. Tumatakbo palayo. Dala ang anak na Rafael. At ang sikreto na pwedeng magpabagsak ng buong mundo nila. Tahimik na ang hallway. Hindi na kasing gulo ng una. Yung mga ilaw, dim na lang. Yung nurses may mabagal ang lakad. Parang kahit ang mundo napagod na rin sa drama ng araw na yon. Pero si Rafael, gising pa rin. Nasa loob siya ng kwarto ni Monique. Nakaupo sa gilid, tahimik. Walang phone sa kamay. Walang meeting calls. Walang business na iniisip. Kahit imposibleng mangyari yon sa kanya dati. Nakatingin lang siya sa babae sa kama. Nakahiga si Monique. Tulog na tulog. May benda sa braso kung saan naka-IV. At kitang-kita sa mukha niya ang pagod. Hindi na siya yung babaeng matapang kanina. Ngayon para lang siyang simpleng babae na may dinadalang bigat. At sa wakas, pinayagan ng sarili. Magpahinga. Tinitigan ni Rafael ang mukha niya at parang hinahanap ang lumang Monique. Yung Monique na dating gumigising ng maaga para ipagluto siya kahit may meeting siya sa umaga. Yung Monique na nagtitipid sa sarili pero siya ang inuuna. Yung Monique na hindi niya napansin. Siya pala ang nagbubuhat sa kanya habang siya'y abala sa pagiging strong. Bumalik ang mga alaala na parang biglang nag-play sa utak niya. Flashback. Si Rafael ay mas bata. Umiinit ang ulo. May hawak na phone habang nakikipagtalo sa investors. Hindi niyo pwedeng bawiin. May kontrata tayo. Sigaw niya. Pero bigla siyang naputol nang may tumawag sa kabilang linya. Creditors, lawyers, threats. Napatigil siya, napaupo. Pinigilan ang sariling bumigay. At si Monique noon, lumapit lang. Tahimik, hawak ang plato ng mainit na pagkain. Raf, mahinang sabi niya, kumain ka muna. Hindi ko kaya. Sagot ni Rafael na iritable. Pero hindi umalis si Monique. Umupo siya sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Walang problema na hindi nalalagpasan. Basta buhay tayo. Ngayon sa hospital room, si Rafael ang napapikit. Parang sinuntok siya ng guilt. Basta buhay tayo. Pero muntik nang mawala si Monique kanina. At kung hindi siya dumating, kung hindi siya kumilos, napahigpit ang hawak niya sa gilid ng upuan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kama. Tinitigan niya ang mukha ni Monique na walang malay sa pagguho ng mundo niya. Bakit? Bulong niya. Bakit mo ako pinilit itulak palayo? Napatingin siya sa kamay ni Monique. May konting warka ng trabaho. Hindi tulad ng dati na malambot at maalaga. It means she worked hard. She struggled. At hindi niya alam kahit isang detail. At doon siya nagdesisyon. Hindi na siya magtatanong kay Monique ngayon. Kasi alam niyang hindi ito magsasalita. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil may tinatago siyang sakit. Kaya si Rafael gagawa ng paraan. Kinuha niya ang phone niya, tinawagan niya si Carlo. Sir, sagot ng assistant. Halatang antok pero nagising agad. Nasaan ka? Tanong ni Rafael. Nasa bahay na po sir, may kailangan po ba? Pumunta ka dito. Ngayon na. Utos ni Rafael. Nagulat naman si Carlo. Sir, madaling araw na po. Now. Ulit ni Rafael na mas malamig. Opo sir. Sagot ni Carlo agad. Binaba ni Rafael ang tawag. Naglakad siya palabas ng room. Tahimik. Sa labas ng hallway nakita niya si Veronica sa may waiting area. Tulog sa upuan. Nakasandal.
Pero halatang hindi comfy. Naka-makeup pa rin, pero gusot na. Parang nawalan na siya ng spark. Hindi siya pinansin ni Rafael, hindi niya na kayang magpanggap. Lumakad siya palabas ng ward hanggang sa isang corner na walang tao. Doon siya huminto at muling tumawag. Ibang number. Boss, sagot ng lalaki sa kabilang linya. Mababang boses. Professional. Instructions? Isa lang. Sabi ni Rafael. Hanapin mo lahat tungkol kay Monique. Tahimik. Tapos sagot ng lalaki. From what year, sir? Huminga ng malalim si Rafael. Every day. Every single day after the divorce. Napatigil ang investigator. That's extensive. Wala akong pakialam. Sagot ni Rafael. Gusto ko lahat. Kung saan siya pumupunta, kanina siya nakipagkita. Anong trabaho niya, sino nagbabayad ng rent niya, lahat. Understood, sir. Sagot ng investigator. At bago pa man matapos ang call, dinugtungan ni Rafael ang pinaka-importante. Hanapin mo rin kung may nagbayad ng utang ko noon. Doon ay natahimik ang investigator ng mas matagal. Sir, that could involve powerful families. Tumalim ang mata ni Rafael. Exactly, sagot niya. Kaya hanapin mo. Binaba niya ang phone at sa hallway na tahimik parang may apoy na nagising sa dibdib niya. Hindi ito yung simpleng, baka anak ko lang. May mas malaking dahilan kung bakit biglang lumitaw si Monique sa ganitong kalagayan. May taong naglaro sa buhay nila at habang bumabalik siya sa kwarto ni Monique, uminto siya saglit sa pinto at tinitigan siya ulit. Tulog, tahimik, vulnerable. Doon niya naramdaman ang isang emotion na hindi niya sanay. Regret. Hindi yung regret na sayang, kundi regret na gusto mong ayusin kahit huli na. Bumulong siya ng halos hindi marinig. Hindi na kita hahayaang mawala ulit. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi na siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang katotohanan. Tahimik ang hospital floor. Madaling araw na ulit at halos wala ng tao sa hallway. Yung ilaw, maputla. Yung lamig parang dumidikit sa balat. Sa ganitong oras, karamihan ay tulog. Mga pasyente, watchers, kahit staff, nakaupo na lang at inaantok. Pero hindi tulog si Veronica. Gising na gising siya dahil sa galit, sa hiya. Sa selos, sa takot. Habang nasa waiting area siya kanina, narinig niya ang usapan ng dalawang nurse. Ex-wife daw ni Sir Rafael yun. Grabe ano, tapos may baby pa. Baby. Ulit-ulit sa utak ni Veronica ang salitang yon. Parang sarang plaka. Baby na posibleng kay Rafael. Baby na magiging dahilan para mawala siya. Hindi niya napansin nakapikit na siya ng mahigpit. Tsaka biglang tumayo. Hindi siya sanay talunin. Hindi siya sanay matabunan. At lalong hindi siya sanay na may babaeng babalik sa buhay ng lalaking pinaghirapan niyang mapasa kanya. Kaya habang tumahimik ang hallway, naglakad siya papunta sa kwarto ni Monique. Walang bodyguards, walang assistant. Kasi itong gagawin niya, personal. Pagdating niya sa pintuan, bahagya niya itong tinulak. Hindi nakalock. Pumasok siya ng dahan-dahan. Parang ahas na tahimik kung gumalaw. Sa loob ng kwarto, gising si Monique. Nakaupo siya ng bahagya sa kama. Hawak ang kumot. Parang hindi na makatulog. Halatang masakit pa ang katawan niya. Pero mas masakit ang utak niya. Mapapansin mo sa mata niya ang klase ng takot na hindi mo masasabi kahit kanino. Nang makita ni Monique si Veronica ay nanlamig siya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya ng mahina. Ngumiti si Veronica pero hindi yun normal na ngiti. Yung ngiti niya parang may kutsilyo ang nakatago. Relax, sabi ni Veronica habang dahan-dahang lumapit. We're just going to have a little talk. Umangat ang dibdib ni Monique sa kaba. Umalis ka. Ayoko makipag-usap sa'yo. Talaga? Umupo si Veronica sa upuan sa gilid ng kama. Parang siya pa ang may karapatan sa lugar. Ang tapang mo naman. Waitress ka lang kanina ha?
Pero ngayon, gusto mo na akong utusan? Hindi kumibo si Monique. Pinipigilan niya ang sarili. Pinipigilan niya ang galit. Gusto niyang sumagot pero pagod siya. At higit sa lahat, ayaw niyang gumawa ng eksena. Pero hindi si Veronica ang tipong titigil kapag walang away. Lumapit siya lalo. Halos idikit ang mukha niya kay Monique. Tapos bumulong. Mahina pero punong-puno ng lason. You should have stayed gone. Nanlaki ang mata ni Monique. Anong ibig mo sabihin? Tumawa si Veronica ng mahina. Akala ko ba iniwan mo siya? Akala ko ba ayaw mo na? Tumingin siya sa tiyan ni Monique na bahagyang nakaangat sa kumot. Pero bumalik ka pa rin. With that, napahawak si Monique sa kumot, mas mahigpit. Hindi ka sinasadya to. Aksidente yung sa gala. Don't lie. Putol na Veronica. Biglang tumalim ang mata. Hindi ako tanga. Alam mo kung anong ginagawa mo. Napalunok si Monique. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ng lalaki mo. Gusto ko lang mabuhay. Parang na-trigger si Veronica sa salitang lalaki mo. Bigla itong tumayo. Lalaki ko? Ulit niya at sabay tawa na parang insulto. Monique, girlfriend niya ako. Ako ang nasa tabi niya sa mga events. Ako ang pinapakilala niya sa mga tao. Ako ang future Mrs. Monteverde. Tumitig siya kay Monique at unti-unti nagbago ang ekspresyon niya. Mas malamig, mas delikado. Makinig ka, sabi niya na mababa ang boses. Kung may balak kang sirain ang buhay ko, sinasabi ko ngayon pa lang. Lumapit siya at bumulong ulit. Mas mabagal, mas malinaw. If Rafael finds out the truth, I'll destroy you and your child. Nanlaki ang mata ni Monique. Ano? Shh! Tinaas si Veronica ang daliri niya sa labi ni Monique. Parang sinasakalang boses nito. Huwag kang umiyak. Hindi bagay sa'yo. Nanginginig si Monique. Paano mo nasasabi yan? Wala akong ginagawa. Wala? Ulit ni Veronica. Girl, you literally exist. And that's already a problem. Pero sa likod ng kaba ni Monique, may isang ginawa siyang hindi napansin ni Veronica. Dahan-dahan niyang inabot ang phone sa ilalim ng kumot. Walang tingin, walang halata. Pinuntat niya ang screen gamit ang thumb. Voice recorder, on. At habang patuloy si Veronica magsalita, kinukuha na ng phone ang lahat. Listen, wala akong pakialam kung ano yung anak mo, kung sino ang ama. Basta, hindi si Rafael ang magiging mundo mo ulit. Gumapang ang takot sa dibdib ni Monique, pero pinilit niyang maging steady ang boses. Ayoko na nga sa kanya. Leave me alone, sabi niya. Doon na nagbago ang aura ni Veronica. Parang mas lalong naiinis dahil hindi siya nakikita bilang reyna. Alam mo, sabi niya at nakangiting masama, ang problema sa mga babaeng kagaya mo, masyado kayo nag-e-expect ng awa. At sa isang iglap, sinampal ni Veronica si Monique. Malakas. Tumagilid ang ulo ni Monique. Parang umikot ang mundo niya. Sumakit ang pisngi niya. Parang may apoy. Napahawak siya sa mukha niya at nanginginig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumaban. Pero mas inuna niya ang baby niya. Takot siyang gumalaw ng bigla. At si Veronica, parang walang nangyari. Inayos niya ang buhok niya at kinapa ang labi niya. Parang nag-retouch ng confidence. Tapos ngumiti siya. Sweet, composed. Okay, sabi niya na parang nagkape lang sila. That's all. Lumakad siya papunta sa pinto. Tapos huminto pa. Hindi siya lumingon ng buo. Pero sapat na para marinig ni Monique ang last words niya. Next time, sabi ni Veronica, hindi lang sampal ang ibibigay ko. Bumukas ang pinto at bago lumabas, ngumiti siya ulit. Yung ngiti na parang wala siyang ginawang masama. Pagkaalis ni Veronica, doon lang bumagsak ang luha ni Monique. Nanginginig ang kamay niya habang hinahaplos ang pisngi niya. Pero sa kabila ng takot, may hawak na siyang sandata. Tiningnan niya ang phone sa ilalim ng kumot. Recording, saved.
At sa unang pagkakataon sa lahat ng nangyari, may maliit na spark sa dibdib niya. Hindi niya alam kung paano niya lalabanan ng mga mayayaman. Hindi niya alam kung paano niyang poprotektahan ang anak niya. Pero isang bagay lang malinaw. Kung si Veronica ang kalaban, hindi na siya basta takot na biktima. At sa labas ng kwarto, sa madilim na hallway, si Veronica naglalakad pabalik na parang reyna. Pero sa likod niya, hindi niya alam, naka-record na ang tunay niyang mukha. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!